يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Tunay na ang papuri ay para kay Allah subhanahu wa ta'ala. Sa Kanya tayo humihingi ng tulong at humihingi ng tawad sa ating mga kasalanan. Nagpapakupkop tayo kay Allah mula sa kasamaan ng ating mga sarili at kasamaan ng ating mga gawa. Sino man ang gabayan ni Allah ay wala na makapagliligaw sa Kanya, at sino man Kanyang iligaw ay wala na makapaggagabay sa Kanya. Ako'y sumasaksi na walang Diyos na dapat sambahin liban kay Allah subhanahu wa ta'ala, at si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay Kanyang alipin at sugo. Ang kapayapaan at biyaya ni Allah ay sumakanya, gayon din sa Kanyang mga kasamahan, pamilya at mga tagasunod. Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, o kayong mga nanampalataya, katakutan ninyo si Allah ng tunay na pagkatakot, at huwag kayong abutan ng kamatayan liban na lamang na kayo ay mga Muslim. Mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, tayo ay nasa relihiyon ng gabay. Ang lahat ng gagawin ng isang Muslim ay marapat na ayon sa gabay na ito, at hindi siya maaaring magkaroon ng iba pang susundin maliban pa kay Allah subhanahu wa ta'ala at sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa lahat ng pagkakataon ay ating huwaran, ang ating patnubay at ang ating tinutularan. Ang ating pagkilos ay palagi nating inihahambing sa Kanya. Pagdating sa ating mga gawaing pagsamba, sa mga paniniwala, at sa pakikitungo natin sa ating kapwa. Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, "Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah," na matatagpuan ninyo sa sugo ni Allah ang mabuting halimbawa. At si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hindi lang siya huwaran natin sa ating akida at sa pagsamba, siya ay huwaran din natin pagdating sa mabuting asal o mabuting pag-uugali. Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, "Wa innaka la'ala khuluqin azim," na tunay na ikaw, o Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ay nasa dakilang pag-uugali, o nagtataglay ka ng dakilang pag-uugali. At ang mabuting pag-uugali na ito na tinutukoy, o ang mabuting asal, sinabi ni Imam Ahmad rahimahullah, "Husnul khuluq an tahtamil ma yakunu minan nas," na ang mabuting kaasalan o mabuting pag-uugali, ito ay ang pakikitungo mo sa kung ano man ang meron ng mga tao. Na nalalaman mo na ayaw nila na sila ay napipinsala, kaya hindi mo sila pipinsalain. Na alam mo na gusto nila na sila ay iyong ginagalang o tinatrato ng maayos,
Kaya sila ay iyo ring igagalang at tatratuhin mo sila ng maayos. At kung meron ka mang hindi mabuting nakikita sa kanila na mga ugali, ito ay iyo ring pagtitiisan at pakikitunguhan ng ayon sa kung ano ang nararapat. Naitanong minsan kung ang kabutihang asal ba ay natural sa tao o ito ba ay natututunan. Sinasabi ng mga scholar na ang kabutihang asal, ang ilan sa mga ito ay natural na taglay ng tao, habang ang iba naman ay natututunan ng tao. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay naghimok sa mga Muslim sa pagkakaroon ng mabuting asal. Paghihimok na umaabot sa pagiging obligado nito dahil inuutusan tayo ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan, at makitungo kayo sa mga tao ng merong mabuting ugali o mabuting kaasalan. At ang pag-uutos na ito ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay iniutos niya ng merong mga kalakip na kabutihan. Sa isang hadith, tinukoy na ang kabutihang asal ay isang uri ng pagpapakita ng kabanalan. Sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa hadith na iniulat ni Imam Muslim, al-birru husnul khuluq, na ang kabanalan o ang kabutihan ay nasa mabuting pag-uugali. Gayun din ang mabuting pag-uugali ay isang pagpapakita ng pagiging ganap ng ating pananampalataya. Sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa isang hadith na iniulat ni Imam Ahmad, inna min akmalil mu'minin imanan ahsanahum khuluqan, na tunay na ang mananampalataya na may pinakaganap na pananampalataya sa inyo ay yaong pinakamainam o pinakamabuti sa kanyang pag-uugali. At ang mabuting pag-uugali ay isa sa mga pinakamalalaking biyaya ni Allah subhanahu wa ta'ala na maaari niyang maibigay sa tao. Ang mabuting kaasalan, ang mabuting pag-uugali ay nakakahigit pa kaysa sa kayamanan o kasikatan at iba pa mga material na bagay. Tinanong si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, ma afdalu ma'u'ti al-mar' al-muslim? O sugo ni Allah, ano ba ang pinakamabuting bagay na maaaring maibigay sa isang Muslim? At sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-khuluqul hasan, ang mabuting pag-uugali. At ito ay hadith na iniulat ni Imam Ahmad. At sa isa pang hadith na iniulat ni Imam Ahmad, sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma min shay'in yuda'u fil mizan afkalu min husnil khuluq, na sa kahalagahan ng kabutihang asal, sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wala nang bagay na maaring mailagay sa timbangan na mas mabigat pa kaysa sa mabuting pag-uugali. Wa inna sahib husnil khuluq layablagu bihi darajatus som was salah. At ang nagtataglay ng mabuting pag-uugali ay aabot doon sa antas ng mga nagsasagawa ng pag-aayuno at pagsasala na tinanggap ni Allah subhanahu wa ta'ala.
Ang mabuting pag-uugali din ay tinukoy ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam bilang isa sa mga dahilan ng pagpasok ng tao sa paraiso. Sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Aktharu ma yudkhilul jannah taqwallah wa husnul khuluq." Sa hadith na iniulat ni Imam Ahmad, sinabi niya na ang pagpasok sa paraiso o ang dahilan na maraming tao ang papasok sa paraiso ay ang pagkakaroon nila ng takot kay Allah at ang pagkakaroon nila ng mabuting pag-uugali. Na sinasabi ng mga scholar na isa sa mga sukatan ng takwa, ang pagkatakot kay Allah subhanahu wa ta'ala ay ang pagkakaroon ng mabuting pag-uugali. At ano naman ang epekto ng kawalan ng mabuting pag-uugali ng isang tao? Sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Wa innal mar'a la yakuna mu'minan wa in fi khalqihi shay'an fayankusu dhalika min imanihi." Natunay na ang isang tao ay maaring isa siyang mananampalataya. Subalit, kapag nagkaroon siya ng kapintasan sa kanyang pag-uugali, ito ay kabawasan din sa kanyang pananampalataya. At sinabi rin ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Su'ul khuluq yufsidul amala kama yufsidul khal al-asr." Na ang mabuting o ang masamang pag-uugali ay sumisira sa mga gawain katulad ng kung paanong sinisira ng suka ang honey pag inilagay mo ito dito. Kaya mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, ang kabutihang asal ay isang katangian na kung taglay ng isang Muslim ay wala itong idudulot sa kanya liban na lamang sa kabutihan. At ito ay ilang ulit nang napatunayan sa kasaysayan. Mula pa noong panahon ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ang mga tao ay pumapasok sa Islam ng maramihan, dulot na rin ng mabuting pagpaparating dito ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa mensahe ng Islam at sa mabuti niyang pag-uugali. At maging dito sa Mindanao, napatunayan ng mga muarrikhin, ng mga tagapagtala ng kasaysayan, ng mga naunang mga duat dito, na mga Arabo ay nagdakwa na hindi basta-basta sa pamagitan ng salita, dahil iba ang wika ng mga tao rito, sila ay nakapagdakwa sa kanila kahit pa magkaibang kanilang mga wika, unang-una sa pamamagitan ng mabuting kaasalan. At ilan na nga ba ang mga balik Islam, ang mga bagong yakap sa pananampalatayang Islam na nakita nila ang kabutihan ng relihiyong ito sa pamamagitan ng kabutihan ng asal ng Muslim na nagdakwa sa kanila o ng Muslim na hinangaan nila. Aqulu qawli hadha wastaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanb astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Mga kapatid sa pananampalataya, natukoy natin kanina ang kahulugan ng mabuting asal. At nang si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nilalarawan ng kanyang asawa na si Aisha radhiyallahu anha, tinanong siya kung ano ba ang ugali ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At sinabi ni Aisha radhiyallahu anha, kana khuluquhul Quran. Nang ugali ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay ang Quran. Nang ibig niya sabihin dito, ang ikinikilos ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay naayon sa kung ano ang nababanggit sa Quran. At wala nang iba pang makakapagsabuhay ng kung ano ay tinuturo sa Quran ng mahigit pa kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
At kung ang Quran ang ating sukatan, kung paano ba nating masasabi kung ang tao ay merong mabuting kaasalan? Gayon din ang sunna bilang sukatan kung ang tao ba ay mabait. Maraming mga nagkalat na maling konsepto sa mga tao ukol sa kung ano ba ang kabaitan. Maraming kumakalat sa mga tao ng mga konsepto ng huwad, mali, o peke na kabaitan. Ang marami sa mga tao ay nag-aakala na kapag mabait ka o kapag meron kang mabuting asal, ay hindi ka pwedeng magalit o hindi ka dapat magalit. Na hindi ka maaari magtaas ng boses mo kapag nakakita ka ng mga pagsuway kay Allah subhanahu wa ta'ala, lalong-lalo na o kapag nakakita ka ng kasamaan sa iyong paligid. Na para sa maraming mga tao, ang kabaitan, yung magtanga-tangahan ka, yung magbulag-bulagan ka, yung wala kang pakialam sa paligid mo. Na kumakalat na ang mga Shia, kumakalat ang mga bid'ah, wala kang pakialam. Sinusuway si Allah subhanahu wa ta'ala sa harapan mo, pero nakapikit ka. Ayaw mong magalit dahil sa riya. Kasi gusto mong isipin ng mga tao na mabait ka. At ito ay isang maling pagkakaunawa ng mga tao sa kabaitan. Ilang beses ba na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam namumula ang kanyang mukha kapag nakakakita siya ng shirk, ng pagtatambal kay Allah subhanahu wa ta'ala. Pero sa panahon natin ngayon, merong mga lumalapastangan sa ating mga scholar, mga tumatanggi sa hadith, mga lumalapastangan kay Allah subhanahu wa ta'ala. Pero nagagawa pa ng mga taong itong makipagtawanan sa mga siraulong to na nagkakalat ng kasamaan sa pagitan ng mga Muslim. Isa pa sa maling pagkakaunawa ng mga tao ukol sa kabaitan, akala nila dahil mabait ka ay wala kang kakampihan. Sinusunod nila yung kanta ni Francis M. Naggumit na ka at huwag kumampi. Bakit? Si Francis Magalo na ba ang propeta mo? Siya ba nagtuturo sa iyo ng relihiyon mo? Na nakakakita ka na ng Muslim na inaapi ng kanyang kapwa Muslim, wala ka pa rin kakampihan. Sasabihin mo pa rin, gigitna ka, na hindi mo tutulungan yung inaapi. Isa pa sa maling pagkakaunawa ng mga tao ukol sa kabaitan, iniisip nila na makikisama ka sa lahat kasi mabait ka. Kahit mga tao na alam mong mali ang akida, kahit alam mo na yung mga tao na yon ay nagkakalat ng bid'ah, makikisama ka sa kanila kasi mabait ka. Merong puwang ang kabaitan, ang pagiging mahabagin natin para doon sa mga tao na naliligaw. Subalit, hindi sa paglampas natin sa hangganan na nakokompromiso ang ating relihiyon, na tayo ay wala ng ginagawang pag-uutos ng kabutihan at pagbabawal sa kasamaan. Mga kapatid sa pananampalataya, ang kabutihan ay katangian ng Muslim, subalit ito ay mayroong mga batayan, mayroong mga panuntunan, at mayroong hangganan. Hindi sa lahat ng pagkakataon na inaakala ng tao ang pagiging malumanay ay kabaitan. Dahil mayroong mga tao inaakala rin nila na ang kabaitan ay mangangahulugang maging para kang bakla. Na masyado kang malambot kumilos, masyado kang mainhin, para kang bakla magsalita. Akala nila yun yung mabait, yung bakla magsalita. At ito ay hindi rin
na ayon sa tamang pagkakaunawa ng Muslim sa kabaitan. Si Omar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, pinapayuhan niya ang kanyang mga kasamahan na maging magaslaw sa pagkilos, maging malalakas at maging tunay na mga lalaki. Si Omar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, kapag nagalit siya, pinapalo niya kagad ng stake yung tao na hindi niya nagugustuhan ng ginagawa. Si Omar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, sinisigawan niya yung mga tao na hindi niya nagugustuhan ng mga kanilang ginagawa. Pero meron bang ni isang Muslim ang magsasabi na masama ang ugali ni Omar bin Al-Khattab radhiyallahu an? Wala. Ang daming mga Muslim nagdudua, Ya Allah, bigay mo sa amin ang khilafa. Gawin mo kaming pinamumunuan ng khalifa. Bigyan mo kami ng khalifa na katulad ni Omar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Pero wallahi, kung darating man ngayon si Omar bin Al-Khattab o tao na katulad ni Omar bin Al-Khattab upang maging khalifa natin, ang mga Muslim mismo ang aayaw sa kanya. Dahil mali, unang-una, ang pagkakaunawa natin sa kabaitan. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladhina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma izzal Islam wal muslimin wa dammir syirka wal musyrikin. Rabbana la tazigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafata wal ghina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Aqimus salah inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar.